Recipe niyan na he needs to eat this, he needs to drink this to maintain naman yung kailangan ng body niya because of sa sakit niya, kailangan natin i-maintain yung mga basic na kailangan ng ating katawan. Medyo a bit pricey yung diet, yes. Kasi nga sa lahat naman ba naman yan, 'di ba? Binibili din namin yan. Diba, madaming yung asawa ko, madaming siyang iniinom, 'di ba? Na gamot. So, it's a bit challenging also for me. And 330 yata to na water. Ganyan yung iniinom namin every morning to cleanse up ng stomach, yung intestine. So, yan. So far, wala mang problema yung asawa ko sa liver niya. So, this time, parang meron siyang test. So, I want to see kung ano naman yung update. Kasi lahat, sa akin lang, tinatry ko po lahat ng aking makakaya. Yes, tinatry ko po lahat ng aking makakaya para matulungan siya. So, kahit naman papano, di ba, ma-enjoy niya. At he can still be with us. Di ba? Nana, what is this? But you can see that at the seaside. Guys, nag-bake tayo ng choco crinkles. Yun, kinain na namin ni Beatrice isa-isa. Tinikpan na namin. So, meron po akong binibake pa. So, I still have a lot na ipabibake pa. Kasi ipapadala ko rin sa kanya sa school niya. Kasi this week is the last week. Ngayon, hindi ko siya pinapasok. Pero this week is the last week. Ito Thursday lang sila half day. So, bukas papadala ko yung choco crinkles para makain ng mga kaklase niya. So, yun guys. Kakatapos lang namin kumain ng supper ni Beatrice. It's 5:55. Wala po yung papa namin dito kasi nasa hospital siya. Today is his schedule for yung mga ito po. Mga schedule po yan sa hospital dito. Ayan. So actually, nakapag-bake na po tayo. Ayan, ng choco crinkles. Kaso, 2 dosina to. O kinain na namin ni Beatrice. Mga kalahating dosina. So, ito, dadalhin natin kasi we will bake more. Si Beatrice andyan, inaaliw yung sarili. Habang yung papa namin wala dito, ako magbe-bake, si Beatrice naglalaro. Nakakain na kami ng lunch, supper. So, free time na namin to. Yan. Magbe-bake. Mag-ano ulit ako ng turn this on. Ano ba to? Masarap yung choco crinkles. So, yan. So, I will wash my hand again. Kasi nga, di ba? Dapat malinis. Wala akong ano sa buhok, okay lang. Maliit naman yung choco crinkles. So, yeah. Ang dami ko pang pwedeng gawin. Kasi, times 2 ko nga. 1.5 times the amount. So, madami pa akong gagawin. So, yun. I really intended to make it a lot. Kasi nga, dadalhin to ni Beatrice gusto kong dalhin ni Beatrice sa school niya, ni-share niya, bago man lang magsara yung klase, na ma-share niya sa mga kaklase niya, at sa mga teachers niya na rin, kung gusto nila. So, yeah. Kaya ako gagawin to para bukas. So, yeah. Diba? Sabi ko kay Betty, excited naman yung bata mag-share ng kanyang food sa kaklase niya. Tinatanong ko nga siya, magugustuhan kaya nila to. Baka naman daw. So, yan. Kaso lang, yung mabibig kasi namin sa oven, wala ka ako kasing extra na pagaya nito. Ito ang tawag nito. Wala kasi akong extra na isa nito. Isa lang yung provided ng oven. So, yan. Kaya, yung nabibig ko is 12 lang kasi magdikit-dikit yun pag masobrahan mo. So, 12 pieces lang mabibig ko sa isang batch. So, yun. Tsaga-tsagaan na lang natin na 12. Nakabake na ako ng 24. Ginain namin.
Tapos mamaya, ibigay ko din yun sa, kasi yung pag-asawa ko pumupunta sa hospital, mas malayo, hindi yan nagda-drive. May driver po, yung taxi driver po namin. Yung usually na nagda-drive. Family po, family friend po namin yun. So yun yung nag-pick up sa akin sa Lisbon. So, bibigyan din natin. Kasi medyo matagal na ako na hindi ko magawa ng mga pastries na binibigay ko kasi I like to share. Masarap naman kasi yung pagkain ko, in fairness. In fairness, 2, 4, 6, 8. So, gagawa lang ako ng 12. Kuha naman. Alam mo, I'm happy. Mas masaya ako pag ako yung nagbibigay. Kaysa ako yung binibigyan. Mas masaya ako. So, I wish someday I will be given a chance na makapagbigay din tayo sa mga taong malayo sa atin, di ba? So, ngayon, tsaga-tsaga lang muna kasi maliit pa yung channel natin. Konti lang yun, wala kang nagko-comment. Takot yata sa akin. Takot sa akin yung mga ewan ko. Kasi mga Pilipino mahilig mag-bash. Wala naman sa iba-bash sa akin. Try din lang mag-bash. Tingnan natin. So, yun. So, I don't know what time na yung asawa ko makauwi. Kasi nga, tinitingnan nga yung mga niya ko baka may infection siya. Kasi yung sakit nga niya is crucial sa mga ganyang bagay. So, he needs to be checked po regularly. So, after nung sakit yan, he has always every week. Tapos, nagiging every 2 weeks. Nagiging every month. So, ngayon, thanks to God, every 6 months. Tapos, yun. So, yeah. I hope and pray for everyone na may mga sakit, hindi po madali, alam ko. Hindi po talaga madali. Pero wala man tayong magagawa. Binigay ng Diyos atin yan. So, yeah. I focus it here kung anong ginagawa ko. Pakita ko nga sa inyo mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Yan. Ito po yung ginagawa ko. Tapos, binibilog-bilog ko. Ganyan. Yan o. Tapos, lagay natin dyan. Yan. Ganito, bilog-bilog natin. Malinis po yung kamay ko ha. Ayan. Tapos, ayan. 12 pieces lang. Pwede natin i-bake. So, ayan guys. Andyan si Beatrice. Yeah. This is our... Ano ba yung coffee coast ko? So, this is our third batch of... third batch ng Choco Pringles. So, yung mamaya, kakain pa yung asawa ko. Anak ko. Talong mababawasan na naman to. Mababawasan na naman to. Tama lang pamimigay yung mga pinagagawa ko, no? Ganun kasi ako, ang hilig-hilig ko mamigay kasi parang sarap mag-share. Masarap yung ginagawa mo. Tapos, nagustuhan naman nila. Sarap kaya sa pakiramdam. Nagbibigay ka. Diba? Ayan. Ayan na ulit. Uubos na naman yan. Nana, what is a mess? And you can see that. The seaside. You can wave. You say hi? Smile. I want to see the smile.
Valerie is not there today? She is. Ah, she's there. Did Not Kelly and not Manuel and not... So, hello guys. We are home and today is the last day of Beatrice from school. So, ayan. Tingnan natin kung anong ginagawa ng bata. So, actually, hindi kami umuwi nung hinatid siya namin. Kasi nga, dala siya namin mga 9. Tapos, labas na siya ng 1. So, nag-grocery kami ng asawa ko. So, medyo natagalan din. So, we decided to stay there. Na lang, tsaka hinintay siya namin ng mga 2.5 oras na labas kami. So, Beatrice, how are you? I'm okay. You're okay? Yeah? Squish the dog. Please. Dinala niya yung mga gamit niya galing school. What are those? Clay. Those are clays. I like ice cream, huh? Yeah. And show me. Come on here, near. It's with the cherry on top. Come on here, near to mama. Show me here. Icing. It's with blueberry icing. It's blueberry icing. Ooh, so pretty. The ice cream. That's nice. Yeah. Mama, watch out, Mama. Why? Oh, what is that? What did you make? Snake. Snake. You make a snake out of. Ooh. Valerie made a big snake. Really? A python. Really? And it's very scary. And it's with eggs. Ooh. Do snakes lay eggs? Yes. What? It's also white. Smaller than the chicken. So, ayan. So, ayan. Nandito na si Beatrice. So, ano natin, yung mga binili natin. Tsaka, kumain na kami sa labas. Hindi na kami umuwi nga. Diretso na kami. Pag-pick up namin sa kanya. So, diretso na kami sa MCD. Dito yung MCD, yung pagkain nila ay parang luto ko din. Kasi yung original na chicken nila ay pareho lang din sa niluluto ko dito. So, hindi siya processed. Chicken talaga siya na sa breast. So, makikita mo yun. Ganun. Kaya ako palagi nandun. Tapos yung honey mustard. At saka gusto namin yung lasa with a lot of vegetables ng lettuce. So, yun. Parang homemade na din siya. Kaya, gusto-gusto namin yung kumain doon. Na yun lang yung kinakain namin actually doon. Ayoko ng mga burger. Chicken na yung nakain namin doon at saka yung fries. At saka yung favorite namin na KitKat na ice cream. Yun yung kinakain palagi namin doon. Ito yung nakuha ni Beatrice doon sa kanilang Happy Meal. Yeah. Meron silang dito, ganito. Ayan. Ito yung ngayon. Ayan. Ang dami na ni Beatrice kasi kada punta namin doon. Meron mga iba-ibang mga promotion. Ito, kasama to. Yung aklat. Ang ganda nga kasi may mga aklat-aklat na binibigay. Yung ganyan ba. So, yeah. Diba? Collectibles na rin siya. Book. Ayan. At least. Binabasa ni Beatrice yan ha. Yung mga books. Kasi last time may book din siya na binigay. Ayan. Tapos, we've got also here. Ito. Ang ganda. Pinalitan namin. So, kasi gusto ni Beatrice ng pink. Yan, ito. Yung original na binigay nila is orange and blue. Kaso yung blue, medyo may dent. May air bubbles. So, pinapalitan ko. Yung pinalitan nila ay yellow, orange, tapos yung yellow. Gusto nga ni Beatrice ng pink. So, pinalitan namin ng pink Coca-Cola glass. Ang ganda. So, mahilig yung asawa ko mag-collect ng mga Coca-Cola na glass. So, ayan. Kaya meron kami mga Coca-Cola glass. So, yun. Ito yung nakuha natin. Yun sa MCD. Nalagay ko to sa living room. Kasi doon naman natin ilalagay. Si Beatrice, aliw na aliw pa sa kanyang mga ginagawa. Uminom ako ng coffee. May coffee kasi. Macchiato coffee. Sarap nito sa Lidl. Lidl to. Sarap. Bango. Tapos ang laki pa. Kasi lasa siya ng SB ha. In fairness. Tapos si Beatrice, dinala na naman. May kelly na naman dito. So, ilalagay ko na naman to sa kumain na naman ng candy siguro yon. Oh, may naka-plastic. Ewan ko sinong nagbigay nito. Nilagay ko naman sa fridge.
koleksyon na naman to. Ay, Diyos ko, God. So, yan. Tapos, binilhan ko si Bea. Binilhan ko si Bea ng ito, shorts. This is for, ano ba tawag ito? 8 years old. 6 to 8 years old. Yan. So, I hope kasya to sa kanya kay 6 to 8 eh. Kasi normally Beatrice is wearing 8 years old na mga clothes. 1 year ahead of her age. Kasi malaki si Bea eh. Yun. So, galing. Do we need to cut this one? No need na. Maganda siya, no? Summer. Summer na shorts. Ayan, bilhin natin si Beatrice. No, summer shorts. Tapos we bought a bit of groceries. Bumili tayo. Hindi pa ako nakahugas ng pinggan ng pag-alis kanina kasi hindi naman ako nag-breakfast dito. So, si Beatrice lang. So, itong pinggan na to ay kay Beatrice lang nung umaga. So, ayan. Hugasan natin yan mamaya. Mamaya na. Tayo mag-kuratsa na naman. Actually, I'm tired too. Buong araw. 2 months din na hindi na siya na mag-break. Sem break na. Pero para walang summer. Grabe. Ulan. Gusto ko sana may gagawin ako. Asan ang cover nito? Na-receive daw niya. Na-receive niya sa school. Ang ganda. Sabi ko, isa kanya i-collect. Ito ba yung na-grocery natin? Nakita ko na lang kasi. Huwag na isa-isahin. Ito, pakita na natin. So, ito ang mga pinag-converse natin. Oh, this is yogurt. Guys, bumili ako ng mangga. Ang bango nito. Yan. Pag ganitong may sweet. Pagkita ko sa Europe, ganitong may sweet. Sobrang bango. Matamis talaga yan. Then, we bought this cucumber for our salad again. This one is necessary. And did you know that the pimento has more vitamin C than orange? Alam niyo ba yun? Alamin nyo. Search nyo. It's healthy. So, always put in your food pimento. Meron, hindi kami mahilig sa yung nilalagay sa, what do you call that? We are not used to eat na nilalagay. Yung kinikilaw ba? For salad. Ayaw na asawa ko nun. Pero mga ganito, nilagay ko sa pasta. Pag nagluluto ako, nilalagay ko to. So, healthy. So, we bought tomato. Ayoko ng tomato na mahinog. So, I normally buy naman na medyo half-half lang. Ayoko ng hinog. Ayoko ng asawa ko. So, and then, our favorite, ito, paborito kasi ito ng asawa ko, yung gawing salad, yung purple na cabbage. So, favorite na ng asawa ko ito. Kasi alam niyo kung bakit, it's more crunchy. So, kaya mas gusto niya kainin yun. Ginagawang, coleslaw. So, we've got here, lemon. Pala lemon kami. Konti lang. Mabili yan si Lola. Salig na naman. And, apple. Ayan. Ay! Lola told me to pick up, what do you call that? What fruit is that? The purple? Sabi niya sa akin, pupunta daw ako. Sabi ko, bukas. Umulan. Alam niyo kasi, pag may mga bagong mga bagong pinipitas na prutas. Pag grapes, pinapauna nilang pinapapitas si Pedro. Bago nila i-harvest. Pag fruits, ako. Bago nila i-harvest yun. So, ako yung unang pipick up. Bago nila kakainin yun. No, parang, ewan ko, ba't ganun? I will ask my husband, what is may apple din sila, pero hindi pa naman season dito sa amin. So, yun. This is the favorite of my husband, apple. Green apple. So, we bought for him. And the orange is also for Pedro kasi vitamin C nga. Kailangan niyang uminom ng orange juice every week. Pure. So, ako lang yun. Ako lang yung nagre-recipe niyan. Na he needs to eat this. He needs to drink this. To maintain naman yung kailangan ng body niya because of
sa sakit niya, kailangan natin i-maintain yung mga basic na kailangan ng ating katawan. So, yun. Pag kayo ay may sakit po, ang gagawin nyo, for example, kasi kami, mag-asawa, may ginagawa kami every morning. Sa dinami-dami po na iniinom ng asawa ko na gamot, so sinerge ko, what is this? Wait lang, bago ko po. Eto, it's melting na. May binili po akong frozen berries para sa mother-in-law ko. I will make this kasi birthday ng nanay at ng mother-in-law ko the same day sa July 2. So, gagawan ko siya ng cake. So, ayan. Binili ko to for the fillings. First time ko kagagawa ng fillings na to. So, I think I will make it later. Gawin kong jam yan. So, gumagawa ko ng sariling jam. Kasi pag ikaw ang gumawa ng sariling jam mo, alam mo yung what did you. Ayaw kasi namin ng masyadong preservatives. Yun ang reason bakit ako gumagawa talaga ng mga pagkain. At saka, but gusto ko talaga na ako ang gagawa ng mga kinakain namin. Kasi makikita mo pag may mga chemicals. Kasi pag tinignan nyo yung mga packaging ng mga kinakain nyo, once may mga chemicals, of course, how do we going to preserve the food kung walang chemical, diba? So, much better na ikaw talaga nagpe-prepare. So, na alam mo yung nilalagay mo. Kasi pag gumawa ko ng jam, I used to put only the berries, a bit of lemon, a squeeze of lemon, and sugar. So, ganun lang siya talaga. So, yung sugar, depende na yung kung ano katamis ang gusto ko. But normally, half kilo of berries, I put 1/2 cup of sugar. So, ganun na din na squeeze of half lemon. Ganun lang. Huwag masyado kasi maasim din siya. Ganyan lang siya. So, no water. So, ganun ang paggawa ng kasi pag gumawa ka ng mga cakes, yun ang feeling mo. Ang sarap. Tapos, yun. So, one thing, ituloy natin yung ating kwento. Yung ating kwento. About sa, di ba, madaming, yung asawa ko, madaming siyang iniinom, di ba, na gamot. So, it's a bit challenging also for me na sabi ko, kasi pag dami kang iniinom na gamot, ang magiging effect nun, ang possibility na magiging sakit mo yun, sa atay mo, di ba? So, sinearch ko yun. What will be the remedy? Kung ano po ang iinumin na para ma-cleanse yung tiyan. So, ito, sundin nyo to kung this is also healthy actually because my husband and I now is doing fasting para din sa liver natin na yung liver natin hindi masyado. I'm not a doctor. This is based only sa aking mga binabasa kasi syempre social media. I'm using social media actually to make use na matulungan tayo in a healthy way, di ba? Lifestyle. So, yun. Sabi ko, paano ba ma-cleanse? Kasi sobrang dami niyang iniinom. Aside pa sa monthly niya, yung thousands of dollars na gamot niya, meron po siyang iniinom everyday as his maintenance. Tapos, sa morning, dalawa kasi yung isa, vitamins naman yun, yung sa morning, together with other medicine. And then, sa afternoon, kasi siya minsan, if you will see him drinking wine sometimes, because sa lunch, wala po siyang iniinom na gamot. Okay? But as much as possible, he is not allowed to drink alcohol, to drink wine, anything with caffeine, including coffee. Kaya yung coffee niya is cereal coffee. So, and then, yung sa nighttime, may iniinom din siyang gamot. Yun. So, through that, naisip ko, baka yung magsasuffer naman ito, yung liver niya, kasi sobrang daming iniinom na gamot. Aside pa yan, minsan na may sakit sa ulo siya, extra pa yon, extra gamot pa yon. Pag na diarrhea siya, extra gamot pa yon. Pag nag-ubo siya na grabe, extra gamot pa yon. So, kumbaga, kung tutusin, sobrang daming gamot na iniinom, di ba?
Even though we are eating healthy, ha, may oranges, fruits, vegetables, and salad almost every day. Kasi, minimaintain nga naman. Medyo a bit pricey yung diet, yes. Kasi nga, sa lahat naman ba naman yan, di ba? Binibili din namin yan. So, yeah. Tapos, yung ginawa ko, dahil nga dyan, sinesearch ko yung remedy, paano ma-cleanse yung ganon. So, kung nakita nyo, na every grocery po namin, today wala, dahil sa sobrang dami nabili ng asawa ko for the last month, if you will see, na may binibili po kami nito, this one, this is, yan, I'm not endorser of the product, pero, excuse me, bumibili po kami nito, yan. So, this is a chia seeds. Ang chia seeds po ay healthy siya, di ba? Kung makikita nyo, i-check nyo po yung mga benefits ng chia seeds. At saka ano po yung magiging negative niya. But for me, kasi hindi naman kami umiinom nito ng sobra-sobra. So, what I did every morning before we have our breakfast, umiinom kami nito. But, ang preparation po, how do we prepare it? Kasi ito, meron kaming dalawang box nito. But, we have it here also. Yan. We have here also, kaya may nakaganyan. Yan. Yan. So, how do we prepare this one? So, every morning, paggising ko, bago namin inumin yan, it should be 30 minutes before we will drink it, na prepare na po yan. Paano prepare? Kuha ka ng 2 tablespoon. Kasi, a person should only have 1.5 tablespoon a day. So, sa amin, 2 tablespoons, pero kasama na yan minsan yung anak namin. Umiinom din yan si Bea in the morning. So, yung 2 tablespoon na yon, nilalagay namin yan sa tubig na glass of water. Wala, hindi pa ito nahugasan. Ito, small glass of water, glass. So, 2 tablespoon ang nilalagay namin. Yung 2 tablespoon na yon, nilalagyan ng tubig namin hanggang dito. Yan. So, dahil ito po siya ay medyo may jelly na properties. So, pagkalagay mo ng tubig, you have to mix it para hindi siya magdikit-dikit. You have to mix it. Talaga, mix. So, hanggang parang maisa-isa na siya, even may water siya. Pero, iano mo siya. Makikita mo yon ang texture. Tapos, may isa-isa na siya. Hindi siya nagdidikit-dikit. So, after that, you let it stay. Minimum of 20 to 30 minutes sa water before you use it. So, pero hindi lang ganyan. Yung ginagawa namin, 20 to 30 minutes, nagpe-prepare ako ng glass. So, itong glass na to, I will put here 1 tablespoon of honey. Naglalagay ako ng tablespoon of honey. Tapos, yung itong chia dito sa loob, kalahati nun, hinahati ko sa asawa ko at sa akin. Tapos, pag yung anak namin, kasi ginagawa namin yun pag weekend, sa anak namin, weekend lang siya. Kasi kumakain siya ng breakfast early. So, hindi siya kasama. Kasi it should not, kasi busog ka pa pag this chia will help you really make you feel full. So, hindi mo siya, it's not, parang, hindi siya advisable na kumain ng breakfast right after. So, every weekend, so, tinatanggalan ko ng 1 teaspoon, full spoon of teaspoon. Tinatransfer ko sa maliit na baso, yun yung sa anak namin. At saka nilalagyan ko rin ng 1 teaspoon of honey, yung water niya. So, sa amin naman, di ba nalagay mo nitong 1 tablespoon of honey, yung half nito ng chia, na nag-grow na siya. After 30 minutes, after 20 to 30 minutes, saka mo ilagay. And then, 330 yata to na water. Warm water. Kasi syempre cold na yung chia, may honey pa. Tapos ito, warm water. Ganyan yung iniinom namin every morning to cleanse up ng stomach, yung intestine. So, yan. So far,
wala mang problema yung asawa ko sa liver niya. So, this time, parang meron siyang test. So, I want to see kung ano naman yung update. Kasi, lahat, sa akin lang, tinatry ko po lahat ng aking makakaya. Yes, tinatry ko po lahat ng aking makakaya para matulungan siya. So, kahit naman papano, di ba, ma-enjoy niya. At he can still be with us. Di ba? So, yun. So, yun yung ano namin, every morning, yung ginagawa namin para po ma-cleanse. Yung ginagawa namin. So, after ng inom na yan, kakain kami ng breakfast 30 minutes after na kami kumain ng breakfast. Pero, since kaming mag-asawa, pag tinahatid namin si Beatrice sa school, we are eating breakfast pagbalik na. So, we have a fasting of 16, 16:8. Yes, 16:8. So, ang hapunan namin kasi sa gabi is 5:30 to 6. So, from that time, until morning, 7 kung may klase si Beatrice, chia lang yung iniinom namin. At saka, breakfast kami around 10 siya. So, yun yung ano namin, cycle ng fasting namin. So, kahit mataba tayo, hindi naman kasalanan ng taba yan. So, anyway, yun yung ginagawa natin para ma-cleanse up yung liver natin. Ma-cleanse up ba? Tiyan, kung ano lang kinakain natin, di ba? So, yun. Isa yun sa mga makikita nyo, ano yung ginagawa, di ba? Pag nakita nyo yung grocery kami, palagi kaming may chia. At saka yung honey pala na binibili ng aking father-in-law na every month binibilhan kami nito ng 1 kilo na honey. Binibilhan kami ng father-in-law ko. So, yun yung, ano po yan ha? Natural honey talaga yan dito. Marami yan dito. Mga farm ng honey, madami dito. So, it cost around 10 euros plus yung 1 kilo ng honey dito. So, mas mura lang. I don't know about sa Philippines. Pero ganyan. So, yeah. So, that's the reason why we are using that chia. So, I hope naman na may makukuha kayo na ano naman natin kung paano nyo i-cleanse up. Research nyo din. So, tapos, yung mga ibang pagkain, kasi, sinesearch ko yun, for example, yung asawa ko kasi may inflammation dati. Parang si Chris Aquino ba? Yung mga inflammation sa kung saan sa parte ng ating nervous system. Hindi sa nervous system talaga. So, yun. Sinesearch ko yun. What is the best na mga food? So, when you see we are eating broccoli because of that. Broccoli is number 1. Anti-inflammation. Tapos, ang kinakainin namin palagi is asparagus. So, isa din yun sa mga nagsusupport ng ating immune system at sa mga inflammation. Basta i-search nyo. Tapos, palagi nyo makikita na kumakain kami with cogumelos with mushroom. Isa din yun. Yun yung mga dahilan. Bakit kung makikita nyo sa pagkain namin, palaging ganyan. O, diba? Healthy naman siya. So, yun yung mga kailanganan natin. Kayo kung may mga ano kayo, may mga sakit-sakit kayo, i-search nyo what is the best food for this sickness. What do you want? Ganun ako ang ginagawa ko sa asawa ko. Yun. At saka kami, mag-go along na lang kami sa kung anong kinakain niya. Diba? Tayo mag-a-adjust. Tayo yung health, tayo mag-a-adjust. So, healthy naman yung kinakain niya. So, why not? Diba? So, one of the favorite naman natin is naging favorite ko na rin yung salad. I can't imagine that I will like that salad so much for my entire life. Hindi ako kumakain ng salad. Dito yan. Parang iba yung feeling pag nakasanayan mo na. Parang kulang. Merong kulang pag hindi mo. Yan. Ngayon, I appreciate why salad na kailangan mong kumain. So, yun. And these oranges, hindi yan araw-araw iniinom. Yung pure. So, I normally prepared half liter to 1 liter for him to drink pag madaming oranges. So, piniprepare ko talaga yan para sa kanya. Kasi ako, acidic ako. Hindi ako makainom. If I will drink orange of this glass, half niyan is orange, half niyan is water, and I will put sugar. Kasi hindi talaga ako makakainom ng orange juice na pure. Sumakit yung acid. So, yun. So, I hope na ganun din kayo. Kung anong mga sakit nyo, kailangan ninyo.
huwag niyong i-spoil masyado yung sarili niyo na, mas gusto kong kumain ng ganito, mamatay na as long as nakain ko yung gusto ko. Huwag naman ganyan. So, yeah. And, yeah. So, pag nakikita niyo yung mga groceries namin ganyan-ganyan, so, yeah, it means that there's always a purpose sa lahat. And, I will share more yung mga nalalaman din natin sa pagkain, diba, next time. Pero so far, okay naman yung asawa ko. Yung mga, ano lang niya, kasi madami siyang mga test this coming month. Kasi nga, chine-check kung anong update ng dugo niya, yung mga kung ano-ano pa. So, let's see. Tapos may MRI siya, may mga kung ano-anong mga ano yun. So, meron din siyang, yung microbiologist siya, kukunan din siya ng dugo. Titingnan kung anong mga namumuo dyan, diba? Napaka-rigid ng chain ng ano niya eh. Sa check-up niya. So, kayo din, take care of yourself. And, pag kumain, check nyo rin yung mga advantage, disadvantage, mga kailangan ng katawan natin. O, minsan kumakain din naman ako ng mga ano-ano. Pero, yun, galaw-galaw din pag may time. Kasi at least for the past month talaga, nagkasakit si Beatrice, hindi ako makakakilos. So, I really gained a lot of weight. Kasi normal, I really used to work. So, nung si Beatrice, grabe. Pag nagkasakit yung 2 weeks, hindi nakapag-schooling, 1 week. Mga huli nito, Diyos ko, blanco siguro yung papel nito sa school. Dahil nga sa ganyan. So, pag once si Beatrice na, ay, nako, tigil na yung aking mundo. Tapos, more share na lang tayo sa mga ano natin. Sa mga experience natin sa buhay. Para naman matuto naman kasi hindi naman po lahat-lahat na mga ano na alam niyo yung mga doktor nakabase lang naman yun sa sa result ng dugo niyo. Pero kayo din mismo talaga ang may hawak niyan kung ano talaga yung gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Kayo din yun. So, yung sa asawa ko lifestyle talaga, food lifestyle kasi dati Diyos ko kinakain sa Jumper pizza, burger, kung ano-ano lang. Diyos ko, frozen foods, ganun yung kinakain doon. So, sabi ko sa kanya, because sa kami sa Pilipinas, in fairness, my mom, nanay ko po, ay napaka, when it comes po sa eating habit, yung piniprepare po ng nanay namin, balagi ay as much as possible is vegetable at saka isda. At saka, our nanay will always tell us, kumain na kayo ng karne once a week kasi hindi yan matutunaw sa tiyan niyo. Pero kung tutusin, totoo naman, diba? So, yun. Hindi yan agad-agad matutunaw. So, tapos yun, kung nakikita nyo yung nanay at tatay ko, diba? Wala kami yung mga major na mga sakit. Mga major. Tatay ko 81. Nanay ko 76. Ang sakit po nila ay normally sa pagkatanda, yung masakit-sakit yung kasawaan, yung ganun. Normal naman yun sa mga tumatanda. Normal lang talaga yun. Pero yung mga major na may mga kung ano-ano, hindi po, kahit kami po, ewan ko, sino nung ba sa amin yung nakaranas ng mga ospital talaga. Because we are eating healthy. Yung nanay namin. Ngayon, appreciate namin yung nanay namin. Ano ba yan? Palagi gulay. Ngayon, appreciate mo na yung piniprepare pala ng nanay nyo dati is for you to live healthy. Yun. Kaya yung mga kinakain natin sa Pilipinas is actually healthy, guys. Basta. Sa susunod, madami tayong share dyan na na-realize ko yan dito. Lahat ng mga kinakain po namin nasa paligid namin sa Pilipinas, nasa bahay namin, ay napakamahal po lahat dito. Yun. Kaya, so, take advantage kung ano meron kayo dyan sa Pilipinas, sa mga kinakain. Kasi nung sinesearch ko na, Diyos ko, God, ang mahal-mahal yan dito. Ba't ganyan dito? Nang i-check ko yung mga vitamins, yung mga kaya pala, ganyan. So, dito pag healthy na food, mahal. So anyway, yeah, thank you for watching and I hope na may nakuha naman kayo sa ating videos for today is bakasyon na ni Beatrice. So, ngarag na naman tayo dito. Kasi naman yun ng kalaro. Maghahanap na naman yun ng kalaro. Okay? Thank you for watching and please support my channel. Mag-grow naman po yung channel ko. Diyos ko. Nakadikit yan. Nakadikit lang sa ganyang subscribers. Please help me to grow. Thank you for watching. And to see our life here in Portugal. Bye!